huwag kang dadaan dyan. O kaya naman, hoy, bawal magwalis sa gabi. Familiar, no? Ilan lang yan sa mga madalas nating marinig sa loob ng bahay ng mga Pilipino. Pero teka, saan nga ba talaga galing ang mga yan? Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga nakatagong sikreto sa likod ng ating mga pamahihin. O eto, sigurado akong narinig mo na to. Mula sa lola o nanay mo, na bigla ka nalang hihilahin at patitigilin. Huwag kang tutuloy, may tumawid na itim na pusa. Isang pamilyar na babala na parang automatic, biglang nagdadala ng kaba. Pero naisip nyo ba kung saan talaga nanggaling yung takot na yon? Kasi hindi lang yung simpleng pamahihin eh. Meron yang mas malalim na kasaysayan at yan yung bubuksan natin ngayon. Sige, umpisahan natin sa alamat sa likod ng isa sa mga pinakasikat na pamahiin, ang kwento ng itim na pusa. Okay, baka magulat ka dito. Noong unang panahon, yung mga itim na pusa, hindi sila malas. Sa katunayan, saktong kabaliktaran pa nga ang reputasyon nila. Alam nyo ba ang tawag sa kanila? Ang ganda pakinggan eh. Shadow Guardians. Sila raw yung mga pinagkakatiwalang bantay ng mga anito at diwata. At bakit? Dahil sa galing nilang magtago at maglaho sa dilim. At ang kanilang misyon, sila daw yung mga tagapagbantay ng mga lagusan o parang mga portal sa pagitan ng mundo natin at ng kabilang buhay. So hindi sila simbolo ng kamalasan, sila yung mga gwardya, mga protektor. At dito natin makikita kung gaano kalaki yung naging pagbabago mula sa pagiging isang marangal na Shadow Guardian, naging isang babala na lang. Mula sa pagiging bantay, naging senyalis na ng panganib. Nagsimula ang pagbabagong to nang dumating ang mga dayuhan na inugnay sila sa pangkukulam at masasamang espiritu. Kaya ito yung pinaka-importante, pakinggan nyo. Sa modernong pamahiin, hindi yung pusa ang nagdadala ng malas. Siya ay isang mensahero, isang tagapagbalita ng sundo, isang babala na may panganib sa unahan, na nagsasabing, hoy, dahan-dahan ka, mag-ingat ka. Okay, so galing tayo sa daan, pasok naman tayo sa loob ng ating mga tahanan. Kasi dito, marami ring mga batas na hindi nakasulat pero sinusunod ng lahat. Sige, silipin natin itong 3 super common na batas sa bahay. Una, bawal magwalis sa gabi. Hindi lang yan dahil baka mawalis mo yung swerte. Ang mas malalim na dahilan, paggalang daw yan sa mga kaluluwa ng mga yumaong mahal sa buhay na baka bumibisita. Pangalawa, yung pagbasag ng salamin. Bukod sa 7 taong malas, pinaniniwalaan na yung salamin ay bintana ng ating kaluluwa. Kaya pag nasira to, parang nawawasak din daw yung energy natin. At pangatlo, yung pag-ikot ng plato kapag may alis. Ito'y parang ritual para siguraduhin na ligtas ang biyahe niya at para yung swerte manatili sa bahay. Pero bakit nga ba? Sa panahon natin ngayon na high-tech na ang lahat, bakit buhay na buhay pa rin tong mga paniniwalang to? Alamin natin. Ang sagot, asan simple, medyo simple lang. Hindi lang kasi ito tungkol sa pananakot. Ang mga pamahiing ito ay paraan ng ating mga ninuno para ipasa yung mga importanteng aral. Sa likod ng bawat bawal, may paalala tungkol sa pag-iingat, paggalang sa ating paligid, at pati sa mga hindi natin nakikita. At syempre, pagpapanatili ng kaayusan sa tahanan. At ito yung perfect summary ng lahat. Katulad ng itim na pusa na dati pa lang isang marangal na bantay, ang ating mga pamahiin ay may mga kwento at kahulugan na mas malalim pa kaysa sa una nating inaakala. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Ang mga pamahihin ba ay isang gabay mula sa ating nakaraan o simpleng takot na lang na walang basehan? Kayo, ano sa tingin ninyo? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.